other than yung ating physical facilities, yung number of teachers. Kasi may mga teachers tayo na deployed. Yung iba nga master teacher na naging TIC sa ibang school. Hindi ko lang sure kung binibilang nila yon sa number of teachers na nagtuturo dito kasi master teachers. So, ako, inisip ko, most probably, kasali yun sa counted nila na nagtuturo dito. Kasi dito sila nakaplantilya. Pero, doon nag-report sa ibang school. So, hindi na yung pinapalitan ng SDO. So, claim ng SDO, sobra kami ng teacher. So, ang ginawa namin ngayon, actually, pinagbabawal na technique. Nag-hire kami ng mga casual employee. May dalawa kami ngayon casual employee na pinapaturo namin. So, wala kaming choice kasi kahit yung head teacher dito, may load sila na tig-3, tig-4. Yung kay Ma'am Tin nga, yung sa science, 6 ang load niya. Nagtuturo pa rin siya. Nagtuturo pa siya, head teacher ng department head yun ng science. So, although hindi naman sila nagreklamo, hindi ka lang pinapansin. Okay, good morning, ma'am. Wala lang. Kasi parang sila siyempre, hindi naman makapagreklamo. Ma'am, actually, mabait yung mga head teacher dito. Sir Apple nga, yung isang head teacher sa MAPE, may 3 siyang load. Tapos sabi ko, sige, ikaw ang coordinator sa senior high school. Yes, sir. Iikot pa siya, nag-monitor pa siya other than yung senior high school. Tapos mapasok siya ng MAPE sa junior high school. So, medyo, yan pa, other than physical facilities, number of teacher. Actually, ginawa kong pagturuin yung casual employee para malaman talaga ng reported namin yon na casual, tapos pinapaturo namin. Para makita nila na, bakit may nagtuturong casual dito? Pero 1 month na, wala pang pumapansin sa amin. Nagpapapansin actually ako sa SDO na bigyan naman ng pansin na, bakit nagtuturo yung casual dyan? So, alam nila, sir, ng SDO? Palagay ko alam na nila kasi reported namin yun eh. Hindi lang, parang okay lang sila. Kami hindi. Kaya ako, yun, ang ginagawa kong paraan ngayon dahil try ka na makiusap, sasabihin nung in charge dun sa sa planning, ang dami niyang teacher. Sabi ko, ma'am, try niyo naman pumunta dun sa Ocampo National High School para makita niyo yung sitwasyon talaga. So parang nagpunta dito si Ma'am na De La Vega. Pero iba naman yung pinag-usapan regarding sa English, yung mga competitions, tapos yung mga dapat gawin para ma-improve yung reading. Kasi yun ang pinaka-problema natin ngayon. Kahit imagine kami nung last Friday nag-training kami regarding yung aral, yung bagong program ng DepEd. May may grade 11 pa kami na non-reader. Pero ganun pa rin, yun ang ginagawa ng paraan ng SDO. Ilang teachers, sir, ang kailangan niyo pa? So far siguro isa kada department sa Araling Palipunan, sa Pilipino, tapos sa Values Education kailangan ng 2. Itong mga deprived ito, tapos yung MAPE. Yun ang mga kailangan natin ng teacher doon. Ito yung mga secondary, although kasi sinasabi na ang pinaka-primary subjects natin yung English, Math, Science, although yun ang nasanayan nila. Pero kailangan natin itong mga subjects na to. Diba? So, dapat may teacher talaga to. So, at present, siguro okay ng 5. Bigyan tayo ng 5. Kasi, kukunin na natin yung mga load ng mga HT nito. Mga subjects na to. Kaya, medyo mahirap. Sana. Still hopeful. Sige, sir, bago ko tapusin dito sa part na to, ano siguro yung message ka sa mga teacher, mga magulang, mga student, and kay Secretary Anggaha? Sana marinig tayo. Sige po, ibigay ko sa inyo. Sige, thank you very much sa pagpunta niyo, pasyal uli. Actually, para sa ating mga estudyante dito sa Ocampo National High School, i-request ko, pares nang ni-request ko pagdating ko, pag damutan nyo kung ano yung may ibibigay natin ngayon, yung may offer natin ngayon ng mga pangangailangan ng estudyante. Basta rest assured na ginagawa natin ito ng paraan, ginagamit natin yung MOA para sa mga estudyante, para sa mga teachers. Ganun pa rin. Sana resilient pa rin tayo. And huwag tayong
mabago ng loob. No? Kasi naniniwala ako yung mga teachers natin dito sa Ocampo National High School. Handa silang tumulong. Kahit sa pinapareport mo na yung Sabado, Linggo, nandito po sila. Nandito sila para sa mga estudyante natin. May nagpa-practice, tapos yung mga okasyon para sa school. Nandito po ang ating mga teachers. So, thank you very much sa inyo. Sana huwag kayong magbago. Siguro sa ating mga namumuno, yun, sa division kasi umaasa din sila sa central office eh. Siguro kay Sec Angara na lang. No, pasyal din kayo. Huwag niyo lampasan yung Ocampo. Dandan lang kasi si Secretary Angara eh. Sana mapansin niyo naman na alam niyo naman na ilang taon nang hindi nabibigyan ng classroom galing sa DepEd ang Ocampo National High School. Sana kahit 4, mabigyan nyo naman po kami. Sabi lang na nagbigay ang DepEd sa Ocampo National High School.